magbigay ng pondo ang isang opisyal ng gobyerno sa NGO na konektado sa kanyang kaanak, ayon po yan sa panuntunan ng Commission on Audit. Pero po sa Virac, Catanduanes, lumabas na magkapatid ang mayor at isang opisyal ng questionableng NGO na nakatanggap di umano ng PDAF o pork barrel. GMA News investigates, illegal nga ba ang transaksyon at paano nakalusot ang mga ito? Narito po ang report ni Tina Panganiban Perez. Nitong nakalipas na 2 taon, mahigit 40 milyong pisong mga livelihood project mula sa pork barrel ang bumuhos sa munisipyo ng Virac sa Catanduanes. Mga proyektong hiningi raw ng lokal na pamahalaan ng Virac. Ang pera, pinadaan sa Gabay at Pag-asa ng Masa Foundation Incorporated at Kaagapay Magpakailanman Foundation Incorporated. Mga NGO na kabilang sa network ni Godofredo Roque at Marilu Antonio. Isang koneksyon ang natuklasan namin. Kapatid ni Antonio ang kasalukuyang mayor ng Virac na si Flerida Antonio Alberto. Bayaw din niya ang dating mayor na si Jose Alberto II na asawa ni Mayor Flerida. Ang Gabay at Pag-asa nakakuha ng 7 million pesos, habang ang Kaagapay naman nakakuha ng 33.5 million pesos. Ayon sa Commission on Audit, ang opisyal na may kapangyarihang mag-aproba ng proyekto o maglabas ng pondo, bawal magbigay ng pondo sa isang NGO kung saan meron siyang kamag-anak. Nagpaunlak ng pareham sa amin si Mayor Flerida, kasamang isa niyang staff na si Susan Isidoro. Kapatid nga raw niya si Marilu, pero wala raw itong kinalaman sa NGO. Sila po ba involved sa mga NGO? Sa pagkakaalam niyo po? Hindi. Hindi. Okay. Bakit po kaya nalilink sila sa mga NGO? Ko alam. Basta sa pagkakaalam ko, never. Kahit sino po sa mga kamag-anak niya, hindi po kasali sa anumang NGO. Kasama rin sa mga ipinamigay ng Gabay at ng Kaagapay sa mga livelihood training nila sa Virac ang booklet na ito. May tatak na ML Antonio Enterprise. Ang ML Antonio Enterprises, supplier ng mga NGO ni Marilu at Roque. Si Marilu Antonio mismo ang presidente ng ML Antonio, habang isa sa mga incorporator si Mayor Flerida bago siya naging mayor. Ma'am, alam niyo ba yung ML Antonio Enterprises? ML. Antonio. Hindi po kayo naging incorporator? Hindi. Pero ma'am, sabi po sa, hindi rin lang po namin yung SST papers, namin po namin ano po masasabi? Hindi ko na ma-recall. Hindi ko na ma-recall. Kasi po yung ML, yung tinignan po namin yung mga pinamagay ng kids doon sa livelihood project po. Yung publisher po ng mga kids, ML Antonio po, nandun po yung name nyo. Baka po magkaroon ng wrong impression. Siguro, mag-uusap muna kami kasi sa ano na. Nagamit po yung pangalan nyo kaya. Hindi naman siguro. Basta mag-uusap muna kami. Ang mga irregularidad sa transaksyon sa mga NGO ni Roque, pinuna na dati ng municipal accountant ng Virac. Hindi inaprobahan ng accountant ang paglabas ng pondo sa Gabay dahil hindi raw ito naaayon sa patakaran ng COA. Sa aming pagsusuri, napansin din namin sa kasunduang pinirmahan ni Jose Alberto at Flerida bilang mayor sa magkasunod na termino nila, 70% ng pondo ang agad ibinigay sa Gabay at sa Kaagapay sa magkaibang proyekto nila. Ang ganitong mabilis na pagpapalabas ng pondo, palaging sinisita ng COA dahil nga sa pahirapan na liquidation ng pondo. Kung 10% na lang ng pondo ang di nila natatanggap, ano pa nga naman ang rason ng NGO para mag-liquidate? Ang Kaagapay halimbawa, may unliquidated na halos 43 million pesos sa 5 proyekto nito noong 2007 hanggang 2008 base sa special audit ng pork barrel. Pero pagdating ng 2012, binigyan pa rin sila ng Virac sa pangunguna ni Mayor Flerida Alberto ng proyekto na may halagang 33.5 million pesos. Pero iginigit ng lokal na pamahalaan ng Virac na dumaan lahat sa tamang proseso ang mga proyekto. Yung dito sa amin, yung may dumating na mga livelihood na nagbigay sa amin na NGO na implement ng maayos. Para naman hindi lahatin ang NGO. Nakapag-implement naman sila ng maayos. Tina Panganiban Perez, GMA News.